Religion is a moral virtue by which human beings give divine worship and reverence to God as the creator and ruler of all things, acknowledging their dependence on Him by inner worship such as acts of devotion, reverence, thanksgiving, and external worship such as external reverence, liturgical actions. Ibig lang sabihin ito daw yung pamumuhay ng isang tao na nakakonect sa Diyos. Na binibigay niya yung tinatawag na pagsamba at pagkatapos yung paggalang sa Diyos at yung pagkilala sa Diyos bilang creator and ruler of all things. At pagkatapos dahil doon, meron siyang tinatawag na mga internal and external worship. Yung internal nga ay sa sarili mo, na pinupuri mo ang Diyos, pinasasalamatan mo. External worship, yung mga liturgical celebration na sinasabi nga, yung paggalang natin, ito yung pagsisimba natin. Kaya sabi niya, kapag nawala yung true sense of religion na yan, ibig sabihin ito na hindi mo na kinokonect na sarili mo sa Diyos, hindi ka na gumagalang, hindi ka na sumasamba, wala na yung internal and external worship. Doon sabi niya, nag-originate ang lahat ng problema ng tao. At kapag hindi mo na-regain ito, hindi ka nagagaling sa problema mo, sa karamdaman mo. Totoo hindi? Totoo po yung mga kapatid, kung talagang pagdinilayan natin, lahat naman ng problemang mayroon ng tao, lahat naman ng problemang mayroon ng mundo, ay dahil sa kawalan ng Diyos. No? Kapag talagang inihiwalay ng tao ang kanyang sarili sa Diyos, kapag hindi na nananahan ng Diyos sa puso, sa buhay ng tao, tapos ang boxing. Yun yung sinasabi ngang doon nakakawindang-windang ang buhay natin. Totoo hindi? Totoo po yan. Tandaan natin yan. When there is communion of God in our lives, kapag nandyan talaga ang Diyos sa buhay natin, then there will be real happiness. Sa bagay, totoo, kapag napalayo tayo sa Diyos, naando na yung kalungkutan at sabi nga yung mga sangkatutak na problema. Sabi po doon, ng Panginoon, mismong sa kanyang bibig nang galing, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. At ito pinakadaring, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Huwag nating ihiwalay ang ating sarili sa Diyos. Get connected with God. Be connected with God. Kailangan lagi tayong nakakapit sa Kanya. Huwag na huwag tayong hihiwalay sa Kanya. Some recommendations to consider on how to remain in God. Para tayo sabi nga, connected lagi sa Diyos. Una, yung sinasabi pong, give God the first hour of the day. Kaya sabi po, spending time alone with God in prayer, in Bible reading, and meditation is essential. Very, very important. During this time, you center your mind, your heart, and soul around God. Your inner self is renewed, and grace is given for the day ahead. Ikalawa na recommendation, magandang gawin natin to remain in God, give God the first day of the week. Sabi po mga kapatid, Sunday is called the Lord's Day for a reason. Okay? It is not your personal day of rest and recreation. It belongs to God. We worship on the day of His resurrection to start the week with God and live the rest of the week in His power. If you skip church and ministry time on Sunday, your entire week will suffer for it. Ikatlo na recommendation to consider to remain in God, to be connected with God. Give God the first consideration in every decision. Okay? Sabi po sa Aklat ng Kawikaan, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Ibig sabihin, seek God's direction. Pray about your decision with a submissive spirit and ask God what He wants you to do.
Ipinagdiwang natin ang kapistahan ni San Jose, ang butihing asawa ni Maria. Alam natin din sa first episode ng kanyang buhay, nakatakda na siyang pakasal kay Maria. Kailan natagpuan si Maria na nagdadalang tao, buntis, hindi kanya. Alam niya yon. Kaya sabi niya, nagpasya siya na hiwalayan ng lihim si Maria. Pero hindi natapos yon. Pinag-iisipan niya pa maigi kung talagang tama yung kanyang gagawin. Kaya ano sabi doon? Nakatulugan ni Jose yung pag-iisip tungkol doon. Ano ibig sabihin yon? Na talaga siya nagdarasal, humihingi ng tulong sa Diyos. Kaya habang siya natutulog sa kanyang panaginip, nagpakita ang anghel at sinabihan siyang, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Give God the first portion of your pay. Sa aklat din po ng Kawikaan, sabi po doon, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo, sa kanya mo ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. At sabi po, remember, God does not need your money. Hindi niya kailangan yan. He wants your heart. Kaya ang tanong po, do you love God more than money and things? You should know the answer. Kapag binigay mo yung para sa Diyos, ibibigay naman ng Diyos ang para sa iyo, siksik, liglig, at umaapaw pa. Hindi man lagi sa simbahan. Halimbawa yung community pantry na yan, go. Pag nakakita ka ng mga nangangailangan, bigay mo. Pag may mga institutions na nangangailangan, ayun. May mga panawagan tungkol sa mga may karamdaman sa TV, nandun, bigyan mo. Yung mga calamities na naapektuhan, doon. Basta yung alam mo tungkol sa Diyos, kung saan man yon, basta ibigay mo yung para sa Diyos at ibibigay ng Diyos ang para sa iyo. Siksik, liglig at umaapaw pa. Ikalima at huli na po, give God the first place in your heart. Sa bagay, sabi sa atin ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip. This is the purest measure of God's place in our life. Kapag talagang siya yung nasusunod sa lahat ng mga bagay, ibig sabihin talagang siya ang nangingibabaw sa puso mo. Mga kapatid, alam niyo po, sabi sa atin sa Ebanghelyo, ang nananatili sa akin, mananatili ako sa Kanya. At yung nananatili sa akin, siyang magbubunga ng sagana. Ano kaya yung bungang sagana dito? Kaya gusto ko ibigay yung some benefits of putting God first in our life. Ano po yon? Our life will have a right direction. We will experience joy and happiness. We will be able to walk in love. We will have a solid foundation for building a healthy spiritual life. We will be assured of God's deliverance, and we will be able to serve God the right way by being a blessing to others.